Sa kanyang mga anghel ikay tatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paa mo hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos nila siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Ang simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neptali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Neptali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pangangaral at pagkapagaling ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Panginoon ang magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang napili ko pong verse ay matatagpuan sa verse 19 to 22. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-ayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. So napili ko po itong verse na ito, di ba? Dahil tayo, di ba, nung tayo ay nagkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon, di ba, una ang Panginoon ang tumawag sa atin, di ba, bilang maging kanyang tagasunod, kung paanong ang magkapatid na Simon Pedro at Andres ay tinawag ng Panginoon at si Santiago at Juan, di ba, yung magkapatid, sila yung mga unang disciples na tinawag ng ating Panginoon. At sinabi dito, di ba, ng Lord na dati sila is mangingisda, dati sila is abala sa mga bagay sa mundong ito. Di ba tayo rin, di ba, nung wala pa tayong personal relationship sa ating Panginoon, di ba, ano ba yung pinagkakaabala natin, di ba, yung mga bagay sa mundong ito. Pero sabi ng Lord, di ba, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. So tayo rin, di ba, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para i-save, di ba, nais ng Diyos na tayo maging kamanggagawa niya, na nais ng Lord na tayo din is makiisa sa layunin ng Diyos, di ba, na tayo is maging mangingisda rin ng mga tao. Ito rin yung layunin ng Diyos kung bakit tayo is tinawag ng Panginoon. Hindi lang sapat na tayo is ligtas, di ba? Kung ano yung naranasan natin, kung tayo man ay naligtas, di ba, tinawag ng Lord, nais din ng Panginoon na yung mga tao rin sa paligid natin o yung wala pang personal relationship sa Kanya is makarinig din ng salita ng Panginoon.
sabi dito is yung apat na tinawag ng Panginoon ng mga alagad niya is sabi doon, iniwan nila ang kanilang mga lambat. Si Simon Pedro at si Andres iniwan nila ang kanilang lambat at si Santiago at Juan ay iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama. So sabi dito sa ating pagsunod sa ating Panginoon is meron tayong iiwan. So nandun man yung iiwan man natin yung ating mga nakagisnan na or yung ating yung mga ating kaugalian o yung mga bagay na kasanayan na natin. 'Di ba? Kailangan nating iwan yung mga bagay na yun para sumunod sa ating Panginoon. Sabi dun sa Efeso chapter 4 verse 20-24, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayong diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So sabi lang dito is iwan natin yung ating dating pamumuhay, di ba, kung tayo man ay nakontento na sa ginagawa natin noon, di ba, nagkaroon tayo ng nandun yung choice natin na sumunod sa ating Panginoon is dapat iwan natin yung ating mga maling pamumuhay, yung ating yung lumang pagkatao natin is dapat nating iwanan. Di ba, maraming mga sacrifices or sufferings tayong pagdadaanan or dapat nating iwan sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng yun, di ba, may pangako ang Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Di ba, sabi nga, maraming mga pangako ang Diyos sa atin, sa Kanyang mga salita, sa mga taong nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Isa na dun sa Colossus chapter 3 verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Diba? May kaakibat man na sakripisyo, may kaakibat man na mga sufferings yung mararanasan natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero nandoon naman yung, 'di ba, yung buhay, yung eternal life na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. At isa rin, 'di ba, yung tayo ay maging mga anak ng Diyos, 'di ba, nung tayo ay magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon. So yun lang po yung maibabahagi ko na kung nakakaranas man tayo ng takot or doubt sa pagsunod sa ating Panginoon, 'di ba? Nandun yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man, 'di ba? Dahil sa ating banal na espiritu, dahil sa ating mga puso, sa ating mga buhay na siyang gagabay sa atin sa ating ginagawa, kung ano man yung mga hakbangin na nais na ipagawa sa atin ng Panginoon, 'di ba? Nandun din yung kalakip noon yung pagsama sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na ano man yung pagkatawag sa atin, ano man yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon is nandoon yung kanyang pagsama sa atin, di ba? Ang banal niyang espiritu. Kaya patuloy na sa ating mga buhay is nawa ay masunod natin kung ano man yung mga nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon o God, at kami yung tinawag, pinili, Panginoon o God, upang makabahagi, Panginoon o God, sa tanging layunin mo, Panginoon o God. Lord, salamat po, Panginoon o God, Lord, sa anuman, Panginoon, ang nais mo, Lord, ipagawa sa amin, Panginoon, alam namin, o Diyos, ang banal mong Espiritu, Panginoon o God, ang siya kasama namin, Panginoon, sa mundong ito, o God. Salamat po, Panginoon o God, nawa, o Diyos, na tulungan mo kami, Panginoon o God, Lord, na mai-surrender namin sa iyo yung mga bagay sa buhay namin na nakakahadlang upang kami ay hindi makapagpatuloy o hindi magawa ang mga naisin mo sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po, Panginoon o God, Lord, at alam namin, O Diyos, na nakalaan, Panginoon, Lord o God, ang iyong gantimpala, Panginoon o God, ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon, Lord, na handang sumunod sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon o God, Lord, sa aming mga ginagawa, Panginoon, patuloy na turuan mo kami, Panginoon o God. Lord, sa mga decision, Panginoon, na aming mga ginagawa, Panginoon o God. Nawa, Panginoon o God, Lord, ikaw bigyan namin ng kapurihan, Panginoon o God. Malugod ka, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. At tulungan mo po kami, Panginoon o God, sa aming pagsunod, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon o God, na patuloy na i-surrender sa iyo yung mga bagay, Panginoon o God, na dapat pa naming alisin sa aming mga buhay, Panginoon, upang kami malayang
makasunod sa naisin mo, Panginoon, O God. Salamat po, Lord, sa iyong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, O Diyos. Patuloy na pinangahawakan, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon. At salamat po, Panginoon, at hindi mo lang kami iniligtas, O God, kundi, Lord, na ang bawat isa sa amin ay magamit mo rin, Panginoon, O God, pag nang sa ganun, Lord, maabot rin yung mga tao na nais mo, Panginoon, na iligtas, Panginoon, na magamit mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, na kami maging mangingisda ng mga tao, Lord. Salamat po sa lahat ng ito, O Diyos, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas sa puwit, pagsambat, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa lahat Salamat po, na nag-join sa Pastor. Actions Chapter a Day, Daily Devotions Online. And thank you then, Sister Cel, for sharing today. God bless. Salamat po. God bless God po. bless you all.